Mga Pilipino sa US, tinatayang aabot sa 370,000 undocumented na Pilipino sa US ang nakatanggap ng tulong mula sa Philippine consulates. Ngunit sa kabila ng suportang ito, patuloy pa rin ang banta ng deportasyon dulot ng mga bagong pulisiya ni Trump. At mga Pilipino tila may ginagawa ngayon. Kasalukuyang kumonsulta ang Pilipinas sa US upang matulungan ang mga Pilipinong nasa panganib ng deportasyon. Ano ang plano ng gobyerno para sa mga kababayan natin na nalalagay sa alanganin? Samantala, pati mga Chinese nalilito na. Habang ang mga pamilya ng mga Chinese ay muling nagkakaroon ng pagkakataong magsama, patuloy ang takot at pangamba sa mga planong deportasyon ni Trump, kung saan maaari pa rin silang mahiwalay sa isa't isa. Ano ang magiging kinabukasan ng mga Tsino at iba pang imigrante sa ilalim ng mga bagong patakaran na ito? Mga kahistoryador, isang nakakapanindig balahibong tanong ang bumabalot ngayon sa ating mga kababayan sa Amerika. Saan ako pupunta kung wala na akong matakbuhan? Habang papalapit ang bagong termino ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, dumarami ang pangambang dulot ng posibleng mass deportation. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang ilaw ng pag-asa ang tuluyang nagbigay ng lakas ng loob para sa kanila. Ito ay ang konsulado ng Pilipinas sa US. Ayon kay New York Consul General Senen Mangalile, handa ang kanilang tanggapan na bigyan ng tulong ang mga undocumented na Pilipino. Sa ilalim ng Assistance to Nationals Program ng DFA, sagot na nila ang pamasahe pauwi sa mga nagnanais bumalik sa Pilipinas. Pero paano nga ba ito gumagana? Bukas ang aming opisina mula Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. hanggang 5 p.m. Paliwanag ni Mangalile. Kung may kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling mag-email o tumawag sa aming hotline. Ngunit higit sa lahat, tiniyak na walang mangyayaring pag-aresto o detention sa mga Pilipinong hihingi ng tulong. Ang DFA ay naglaan na ng pondo para tiyaking walang Pilipinong maiiwan sa ere. Sa datos ng Department of Migrant Workers, tinatayang 370,000 na Pilipino ang nananatili sa US ng walang legal na papeles. Karamihan sa kanila ay nasa California, Hawaii, New Jersey, Texas, Illinois at Washington DC. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, hindi maikakailang may matinding desisyon silang kailangang gawin. Mga kahistoryador, sino ba kaya ang talagang target ng mass deportation ni President-elect Donald Trump? Sa gitna ng mga pagbabago sa immigration policy, tiniyak ng DFA na hindi kasama sa mga target ang mga Pilipinong sumusunod sa batas. Pero bakit ganon pa rin ang kaba ng marami? Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, layunin ng Administrasyong Trump na paalisin ang mga ilegal na imigrante na sangkot sa kriminalidad o hindi nakakatulong sa ekonomiya ng US. Hindi tinatarget ni President-elect Trump yung mga law-abiding Filipinos, ani de Vega sa isang panayam. Ngunit paano maipapaliwanag ito sa libu-libong kababayan nating hindi alam ang kanilang kinabukasan? Sa naganap na pulong noong December 10 hanggang 11, pinag-usapan ng Philippine Ambassador kay US Jose Manuel Romualdez at ng mga Consul General ang mga hakbang para sa mas maayos na pagtulong sa mga Pilipino sa gitna ng mga pagbabago.
Nangako ang mga opisyal na magbibigay sila ng suporta at consular assistance para sa lahat ng Pilipino, anuman ang estado ng kanilang imigrasyon. Samantala, may isa pang usapin na nagbibigay pag-asa sa ating mga kababayan. Ito ang Luzon Economic Corridor. Ano ito at paano makakatulong sa ekonomiya ng bansa? Ayon kay US Ambassador Mary Kay Carlson, nananatiling matibay ang suporta ng US sa economic at security relation nito sa Pilipinas. Layunin ng proyektong ito na mag-invest sa mga lugar tulad ng Subic, Lark, Manila at Batangas para mapabilis ang economic growth ng bansa. Habang nilalabanan ang pangamba sa deportation, sapat pa rin ba ang mga hakbang na ito upang maibsan ang takot ng mga Pilipino sa US? Mga kahistoryador, ano nga ba ang kahihinatnan ng mga undocumented immigrants sa US sa ilalim ng Administrasyong Trump? Ito ang tanong na bumalot sa diwa ng libu-libong nagtipon sa downtown Los Angeles noong International Migrants Day. Kasama sa mga nagprotesta ang mga Pilipinong imigrante na patuloy na nananawagan para sa kaligtasan at dignidad ng bawat migrante. Ayon sa Migration Policy Institute, may mahigit 950,000 undocumented immigrants sa US, kabilang ang humigit kumulang 48,000 na Pilipino. Mga kahistoryador, lumalakas naman ang naging usapin tungkol sa plano ng Administrasyong Trump na unahin ang deportasyon ng mga undocumented na Tsino. Isang kwento ng takot at pangamba ang hatid ni Kevin Yang, isang 46 anyos na migrante mula sa China. Dating puno ng pasasalamat si Yang sa pagtanggap ng US sa kanya, ngunit ngayon siya'y nababalot ng kaba para sa kanyang hinaharap. Ano ba talaga ang layunin nila? Tanong ni Yang habang nililinaw ang tila walang basehang akusasyon na sila'y banta sa seguridad ng bansa. Ayon sa ilang sources, plano ng Administrasyong Trump na unahin ang deportation ng mga military age na kalalakihang Tsino. Subalit, mariing itinanggi ni Yang at ng iba pang migrante ang ideyang sila'y mga espiya. May nakikita ba kayong bumibili ng armas dito? Walang katotohanan ang mga akusasyong iyon. Giit niya. Ang bilang ng undocumented na Tsino na tumatawid sa US southern border ay patuloy na tumataas. Mula 27,000 noong 2022, pumalo ito sa mahigit 78,000 nitong 2024. Sinasabing dulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya ng China at mahigpit na lockdown noong pandemya. Ngunit bakit tila iniiba ng Administrasyong Trump ang interpretasyon? Sa isang rally, sinabi ni Trump na tila may binubuong maliit na hukbo ang mga migrante. Maging si Tom Homan, ang itinalagang border czar, ay nagpatibay ng isang ideya. Hindi aalis ang 60,000 Tsino na karamihan ay military age nang walang pahintulot ng gobyerno ng China. Anya. Ngunit sapat na ba ang ganitong aligasyon para ipatupad ang deportation? Ayon sa mga eksperto, maaring humarap sa legal na hamon ang ganitong plano dahil sa issue ng racial profiling. Isipin nyo na lang kung kayo ang nasa kalagayan ng pamilya ni Duan Xunsha, isang migranteng Tsino. Matapos ang mahigit 2 taon ng hiwalay na pamumuhay sa kanyang pamilya, nagtagpo ulit sila ng kanyang asawa at anak sa Stewart Detention Center sa Georgia.
isang pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Makikita sa kanilang emosyonal na pag-uusap ang hirap na kanilang pinagdadaanan. Ang asawa niyang si Ni Jinfang ay umiiyak sa harap ng kamera habang ikinukwento ng kanyang asawa ang kalagayan ng kanyang misis na dumaan sa mga matinding pagsubok. At habang nagkakasama sila, may isa pang pag-aalala na nanghihimasok sa buhay ng mga Tsino. Ito ang plano ng Administrasyong Trump na pagtibayin ang deportasyon ng mga migrante, pati na ang mga Tsino pabalik sa kanilang bansa. Sa kabila ng pagbabalik loob ni Duan sa kanyang pamilya, hindi pa rin pala siya ligtas. Sa kabila ng kanilang pagsasama, muling na-schedule ang kanyang deportasyon pabalik sa China. Hindi pa siya umalis sa bansa dahil sa isang desisyon mula sa mga otoridad na bigyan siya ng karagdagang oras upang mag-apela sa deportasyon na ipinataw sa kanya. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng malawakang deportasyon. Sa nakaraan na 6 na buwan, umabot sa higit 350 Tsino ang ipinadala pabalik sa kanilang bansa gamit ang mga charter flights. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang layunin ng ganitong mga hakbang? Bakit nga ba ganito ang ginagawa ng gobyerno ng US at China? Kung titignan, ito ay bahagi ng isang mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa laban sa human smuggling at irregular na migrasyon. Ang mga isyong ito ay hindi biro at may mga eksperto na nagsasabing hindi lahat ng Tsino na nag-a-apply ng proteksyon ay nagtatagumpay. Kahit papaano, iniisip natin ano kaya ang magiging kinabukasan ng mga katulad ni Duan. May pag-asa pa ba silang magtagumpay sa kanilang laban para manatili sa US? Sa kabila ng mga hamong dulot ng mga bagong patakaran sa imigrasyon, patuloy ang pagtutulungan ng mga Pilipino at ng kanilang pamahalaan upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Ang mga konsulado ng Pilipinas sa Estados Unidos ay nagsisilbing gabay at suporta sa mga kababayan nating nangangailangan. Ngunit sa harap ng mga pagbabagong ito, paano natin matitiyak ang ating kaligtasan at kinabukasan sa kabila ng mga patakarang ito? Ano ang iyong opinyon? Huwag kalimutang ibahagi ito sa ating comment section down below.